Noong Pebrero 17, 2004, sa tahimik na apartment complex sa East London, isang nakakakilabot na eksena ang natagpuan ng mga rumesponding pulis. Tinawag sila matapos mag-alala ang mga kapitbahay. May narinig silang malalakas na kalabog mula sa isang unit at tila kakaibang amoy na nagmumula roon. Habang papalapit sila sa pintuan ng maliit na flat, hindi nila inaasahan ang kanilang madadatnan. Ang tanawin sa loob ay tila eksena mula sa isang bangungot. Nakahandusay sa sahig ang mga piraso ng katawan ng isang lalaki. Walang buhay at duguan. Sa kusina, natagpuan nila ang isang kawali sa ibabaw ng kalan. Ang init mula rito ay nagpapalabas ng usok na may kakaibang amoy. May nilulutong utak sa kawali, pero ang mga ito ay hindi galing sa isang hayop. Sa gitna ng kaguluhan, naroon ang isang lalaki. Kalmado. Tila ba walang naganap na karumal-dumal. Ang kanyang pananamit ay may bahid ng dugo. At sa kanyang mga mata ay may halong katahimikan at pagkabalisa. Siya ang nagbigay ng dahilan sa mga pulis kung bakit niya iyon ginawa. Ngunit hindi pa nila lubos na nauunawaan ang kalaliman ng kanyang motibo. Ang lalaking ito, na noong araw na iyon, ay kakalabas lamang mula sa psychiatric ward ng ospital, ay dumiretso sa apartment ng kanyang kaibigan at isinagawa ang aksyong magiging laman ng mga balita. Pero bakit niya naman ito ginawa? Siya si Peter Bryan. Si Peter Bryan ay isinilang noong October 4, 1969 sa London. Siya ang bunso sa 7 magkakapatid na anak ng magulang ng mga emigrante mula Barbados. Lumaki siya sa simpleng pamumuhay na madalas pinatatatag ng kultura at mga tradisyon ng kanyang pamilya. Nag-aral siya sa Shaftesbury Junior High School sa Forest Gate at kalaunan ay sa Trinity Secondary School sa Canning Town. Ngunit tulad ng maraming kabataan na nahihirapan sa sistema ng edukasyon, maaga siyang huminto sa pag-aaral. Sa edad na 14 o 15 at nagsimulang maghanap buhay. Ang kanyang unang trabaho ay sa isang tindahan ng damit. Ngunit kalaunan ay napunta siya sa isang trabahong tila may koneksyon sa kanyang magiging krimen sa hinaharap. Ang pagtuturo ng cooking lessons sa isang soup kitchen sa kanilang lugar. Para sa marami, isa itong gawain na nagpapakita ng kanyang kagustuhang tumulong sa iba at maging bahagi ng komunidad. Ngunit kung iisipin ngayon, tila ang simpleng kaalaman at kasanayang ito ang naging bahagi ng mas madilim na kabanata ng kanyang buhay. Habang nagtuturo siya sa kusina, natutunan ni Bryan ang iba't ibang pamamaraan ng pagluluto. Mga simpleng teknik na para sa karamihan ay praktikal at pangkaraniwang kaalaman lamang. Subalit sa kaso ni Peter Bryan, ang mga kasanayang ito ay naging baluktot sa kalaunan. Ang implikasyon ng kanyang karanasan sa pagluluto ay hindi lamang limitado sa pagkain. Ito'y nagbigay sa kanya ng kakayahang maganda ng mas nakakakilabot na mga bagay sa hinaharap. Nitong mga panahong ito, walang sino man ang nag-akala na ang mahinahong binatang nagtuturo ng pagluluto ay magtataglay ng mga kaisipang karumal-dumal. Noong 1987, nanirahan si Peter Bryan sa Flying Angel sa Custom House, East London. Isa itong pansamantalang tirahan para sa mga nangangailangan. Ngunit dito nagsimulang lumitaw ang mga senyales ng kanyang nakakabahalang pag-uugali. Isang insidente ang naganap nang tangkain niyang ihulog ang isang kapwa residente mula sa ika-6 na palapag ng gusali. Ang atake ay walang dahilan ayon sa biktima at nagdulot ito ng matinding takot sa buong komunidad. Bagamat tinawag ang mga pulis, walang aksyong legal na isinagawa laban kay Bryan. Isang hindi maipaliwanag na desisyon na sa kalaunan ay magbibigay daan pa sa mas malalang mga pangyayari. Pagsapit ng 1993, naitala ang una niyang kilalang krimen na tunay na karumal-dumal. Ang pagpatay sa 21 taong gulang na shop assistant na si Nisha Sheth. Ginamit ni Bryan ang isang martilyo upang walang awang bugbugin si Nisha. Hanggang sa ito'y bawian ng buhay. Ang brutal na pagpatay na ito ay nagdulot ng matinding pagkabigla sa kanyang komunidad at nagpakita ng tunay na panganib na dala niya sa mga nasa paligid niya. Matapos ng kanyang pag-amin sa krimen, siya ay isinailalim sa pangangalaga ng Rampton Secure Hospital noong 1994, isang institusyong kilala sa pagbibigay ng proteksyon sa publiko laban sa mga mapanganib na individual na may seryosong mga isyong pangkaisipan.
Sa loob ng halos 7 taon sa Rampton, tila nagpakita si Brian ng malalaking pagbabago sa kanyang asal. Noong Pebrero 2001, iniulat ng nursing staff na malaki ang kanyang naging pag-unlad sa mga aspeto ng ugali, relasyon, at paghawak sa galit. Ang mga positibong obserbasyong ito ang nagtulak sa desisyon na ilipat siya noong Hunyo 2001 sa John Howard Center, isang pasilidad na may mas mababang antas ng seguridad. Bago ito, sumailalim siya sa isang 6 na buwang trial leave project na inaprubahan ng Home Office na nagbigay daan sa unti-unti niyang pagsama muli sa lipunan. Noong panahong iyon, nasa ilalim siya ng pangangalaga ng isang psychiatrist at social worker. Ngunit sa kabila ng tila pag-unlad niya, marami ang hindi nakakita ng mas malalim na ugat ng kanyang mga isyong pangkaisipan. Ang kanyang pagpapalaya ay nagbukas ng pintuan sa isang serye ng mga pangyayaring magpapakita kung paano maaaring magkamali ang sistema sa pagbibigay ng ikalawang pagkakataon. Noong 2002, matapos mag-apply si Peter Brian sa Mental Health Review Tribunal, siya ay inilipat sa Riverside Hostel sa North London. Dito, binigyan siya ng kalayaang pumasok at lumabas ayon sa kanyang kagustuhan. Ang hakbang na ito ay bahagi ng proseso upang unti-unti siyang makabalik sa lipunan. Sa kabila ng kanyang nakaraang mga krimen, patuloy na iniulat ng mga psychiatrist noong Oktubre 2003 na may patuloy na pagbuti sa kanyang kalagayang pangkaisipan. Pinag-usapan pa ang mga posibilidad na mailipat siya sa mas independent na tirahan. Tila ba nagiging maayos na muli ang kanyang buhay? Ngunit pagsapit ng Enero 2004, muling nagkaroon ng dahilan para magduda sa kanyang estado. Isang ulat ang lumabas na nagsasabing si Brian ay nasangkot sa isang kaso ng hindi angkop na paghipo sa isang 16 na taong gulang na babae. Dahil dito, minungkahi ng mga social worker na ilipat siya sa low support accommodation. Ngunit sa halip, siya ay dinala sa isang open psychiatric ward sa Newham General Hospital para umano sa kanyang kaligtasan. Isang buwan ang nakalipas matapos ang insidenteng ito nang muli siyang gumawa ng karumal-dumal na krimen. Hindi gaanong malinaw kung paano eksaktong nagsimula ang kanilang pagkakaibigan. Ngunit si Brian Cherry ay isa sa mga kaibigan ni Brian na madalas niyang binibisita. Ayon sa mga ulat, tinapos ni Peter Brian ang buhay ni Brian Cherry sa isang brutal na paraan. Pumunta siya sa apartment ni Cherry sa Walthamstow, East London noong Pebrero 17, 2004 matapos siyang makalaya mula sa isang psychiatric unit ng umagang iyon. Sa flat ni Cherry, inatake niya ito gamit ang mga nakamamatay na blunt force na tumama sa ulo ng biktima. Matapos niyang patayin si Cherry, hindi tumigil doon ang karumal-dumal na insidente. Tinadtad niya ito. Ang sumunod, pinira-piraso ni Brian ang iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima. Ang pinaka-nakakakilabot ay ang pagguha niya sa utak ni Cherry na kanyang iniluto sa isang kawali gamit ang mantika at pampalasa. Nang dumating ang mga pulis, nakita nila ang utak na iyon sa kawali sa ibabaw ng stove, habang ang katawan ni Cherry ay nakahandusay at pira-piraso sa sahig. Sa kanyang pahayag sa mga pulis, sinabi ni Brian na kinain niya ang utak ng biktima na tila ba isang bagay lamang na normal at wala siyang pinapakitang pagsisisi. Ang detalye ng kanyang mga aksyon ay nagpakita ng baluktot na pananaw sa buhay at matinding epekto ng kanyang schizophrenia na hindi lubusang naagapan ng sistema ng pangangalaga sa kanya. Ang eksena ay nakakagimbal, tila isang bangungot na nagkatotoo. Pinaliwanag ni Brian sa mga pulis na nais lamang niya makita kung ano ang lasa ng laman ng tao. Isang pahayag na nagpapatunay sa lawak ng kanyang karamdaman at delikadong estado ng pag-iisip. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng agarang pagkakakulong kay Brian sa Broadmoor Hospital, isang high-security psychiatric facility, habang nakabinbin ang kaso. Subalit hindi pa natatapos ang kasamaan ni Peter Brian. Sa loob mismo ng Broadmoor, noong April 25, 2004, pinatay niya ang isang kapwa-pasyente na si Richard Loudwell, 59 na taong gulang. Ang biktima ay natagpo ang walang buhay matapos ang brutal na atake ni Brian. Nang tanungin siya tungkol sa krimen, sinabi ni Brian na kung hindi siya napigilan, maaaring kinain niya rin ang laman ng kanyang biktima. Ang insidenteng ito ay nagbunyag ng mga seryosong pagkukulang sa seguridad at pangangalaga sa Broadmoor. Noong 2011, isang inquest ang nagbigay diin na hindi maayos ang pagbabantay kay Brian at hindi sapat ang naging pagsusuri ng staff sa kanyang kondisyon.
Ang ganitong mga pagkukulang ay nagbigay daan sa mas maraming karahasan at muling nagpatibay sa pananaw na si Peter Bryan ay isang halimaw na hindi kailanman dapat pinakawalan. Noong Marso 15, 2005, sa Old Bailey, umamin si Peter Bryan ng kasalanang manslaughter para sa dalawang biktima, si Brian Cherry at si Richard Loudwell, batay sa diminished responsibility o kawalan ng buong kakayahang maunawaan ang kanyang mga aksyon dahil sa kanyang kondisyon sa pag-iisip. Sa hatol ni Judge Gilles Forster, inilarawan niya ang nakakatakot na motibasyon sa likod ng mga krimen ni Bryan. Dahil sa bigat ng kanyang mga krimen, binigyan si Bryan ng whole life tariff na nangangahulugang hindi na siya maaaring makalaya kailanman. Gayunpaman, noong 2006, ang hatol na ito ay binago ni Lord Chief Justice Lord Phillips. Bagamat sinabi niyang malabo nang makalaya si Bryan dahil sa kanyang malubhang sakit sa pag-iisip, ang sentensya niya ay binago sa isang minimum na 15 taong pagkakakulong. Sa kabila nito, nanatili siya sa Broadmoor Hospital upang ipagpatuloy ang kanyang psychiatric treatment. Sa ngayon, nananatili si Bryan sa psychiatric facility kung saan siya hindi lamang isang pasyente kundi isang paalaala ng madilim na bahagi ng kasaysayan ng hustisya sa Britanya. Sa kabila ng posibilidad na hindi na siya makalabas, ang mga alaala ng kanyang mga biktima ay nananatili bilang patotoo ng kanyang mga nagawa. Mga kwentong patuloy na nagbibigay ng takot at pagkasuklam sa sino mong makakarinig.